Hello guys! Welcome to Psychology of Freedom. So this time, pag-uusapan natin yung four sides of the mind ng specifically INTJ. Kasi ni-request yan ayaw niya pala ipa-reveal yung name niya. So yan, ang request niya, four sides of the mind ng mga INTJ. So brief description lang naman 'to ng kung paano nagbe-behave ang isang, certain personality type 'pag nagta-transition siya sa iba't ibang sides ng mind niya. So, ano ba yung four sides of the mind? Kung hindi niyo pa yun napapanood, for you to understand this better, I recommend na panoorin niyo muna yung video ko about the four sides of the mind para mas maintindihan niyo 'tong, yung specific na four sides of the mind ng each personality type. So, punta muna tayo sa four sides of the mind ng mga INTJ. I-enumerate natin, ano ba yung ego ng mga INTJ. So, ang ego nila is INTJ, di ba? Sa ego, ito yung comfortable sa atin, very easy, very convenient, and ito rin yung default natin. Ano naman yung subconscious ng mga INTJ? So, they have ESFP subconscious. So, dito naman nag exist yung highest potential naman natin. Ano naman yung ano naman yung unconscious side ng mga INTJ? Meron silang ENTP unconscious. Dito sa unconscious side natin, dito nag exist yung wisdom natin, yung mature self natin, kumbaga. And then sa superego, anong superego ng mga INTJ? They have ISFJ superego. So yung superego, it doesn't come out unless desperate na yung situation natin. Kumbaga, hindi na nag-work si ego, subconscious and unconscious, and ito na lang yung other way natin to survive. So, it only comes out, parang, sabi nga ni C.S. Joseph, parang once in a blue moon, parang gano'n. Kasi this is a life resetter. So, yan yung four sides of the mind ng mga INTJ. Pero pumunta muna tayo, dun muna tayo mag-focus sa ego ng mga INTJ. So, ano yung cognitive functions ng mga INTJ? Unang-una, introverted intuition. Alam na natin yan sa previous videos, di ba? NI is all about wants and desires, passion, intention, willpower, di ba? Pagiging relentless, they can will themselves through anything. Ito din yung ability nila to focus, to have laser focus to the point na pagka sobrang focus nila sa mga bagay, hindi nila halimbawa sa passion nila, hindi na nila nanonotice yung paligid nila. And NI din is all about one's own future and potential, all about personal choice. So since hero function to, ang alam natin hero function, ito yung heroic, ito yung pinakamalakas, ito yung strength natin. And this is effortless for us. And ano naman yung second function ng mga INTJ? They have extroverted thinking parent. Extroverted thinking, external thinking, all about what other people think. 'Di ba? Since aware sila sa thinking ng mga tao, itong mga INTJ, ina-absorb nila yung thinking or thoughts ng mga intelligent na tao around them. TE then is all about making other people smarter, all about making other people think differently. 'Di ba? One great example is si Robert Kiyosaki na isang INTJ. If familiar kayo sa kanya, ang sinulat niya na book is Rich Dad, Poor Dad. Ginawa ko siya as an example kasi personally, na-improve niya talaga yung introverted thinking ko. Kumbaga ngayon, mas wise na ako when it comes to money and finances kasi yung book niya is all about thinking differently about money, finances, ganyan. So, ito yung ginagawa ng mga INTJ. They make other people smarter. That's what they do well then. And also, PE then is all about money na mention ko kanina. INTJs are really good about money. Most PE users, especially high PE users. And then PE then is all about statistics. So aware sila dyan. PE then is all about status. Ayan. So, ano pa ba? PE then is all about beliefs and true false judgment ng majority.
Extroverted thinking then is all about efficiency and achievement. So, yan yung mga mahahalaga sa mga INTJ. Ano yung third function nila? They have introverted feeling child. Ano yung FI? Di ba? One's own feelings, one's own morals and principles, good or bad judgment ng isang tao, values ng isang tao. Excuse me. FI din is all about self-worth, self-importance. Although itong mga INTJs, they are passionate people, pero if something is not important to them, they won't do it if hindi nila nakikita ng yung value ng isang bagay. So, kailangan passionate sila about something at the same time, they feel good about something or they think na something has a value or importante sa kanila yung ginagawa nila. So, another one, yung last function nila is extroverted sensing inferior. SE is all about performance, reaction time. Kaya nga itong mga INTJs, meron silang performance anxiety. Diba? Since inferior function nila to, they are afraid of giving other people sensations. Diba? Extroverted sensing kasi is all about giving other people, giving sensations, externalizing sensations. So, ayan. The mga INTJ, gusto nilang magbigay ng good experience, variety of experience sa ibang tao, making other people comfortable. Kasi SE din is all about comfort, di ba? Making other people comfortable. So, ano pa ba? Ayan. SE din is awareness sa ginagawa ng ibang tao. So, mga INTJ, aware sila sa ginagawa ng ibang tao. SE then is all about seeking attention. So itong mga INTJ, they want other people to give them attention by performing good. Di ba? And then, ano ba ba? Excuse me. Then SE then is all about the present moment, short-term memory. Yung long-term memory kasi is SI, di ba? And also SE is all about shared experience. So yan, since inferior function nila to, nandito yung fear and insecurity nila. So, yeah, na-discuss na natin yung ego. Yan yung ego ng mga INTJ and that's what most of us know about them. Pero ang hindi natin alam, meron pa silang ibang sides. So, ano naman yung subconscious ng mga INTJ? Yan yung ESFP subconscious nila. So, anong nangyayari pag nagta-transition sila sa subconscious mind nila? They become the opposite of who they are. Polar opposite kasi ang ego and subconscious eh. And yung polar opposite ng mga INTJ is yung mga ESFP. They cannot be more opposite. Kumbaga. And then enumerate muna natin yung cognitive functions ng mga ESFP. Siyempre, unang-una, extroverted sensing hero. Pangalawa, introverted feeling parent. Extroverted thinking child, and introverted intuition inferior. So, mapapansin nyo, baliktad yung cognitive functions ng ESFP and INTJ. Opposite nga sila, di ba? So, ano yung weakness ng mga INTJ? Siya namang strength ng mga ESFP. So, paano nagbe-behave ang mga INTJ pag nandoon sila sa ESFP subconscious nila? So, ganito, yung magsimula muna tayo dun sa yung unang function, which is yung extroverted sensing. Yung dati nilang fear and insecurity, nagiging hero-like pag nag-transition sila dito sa ESFP subconscious nila. Ibig sabihin, hindi na sila nai-inhibit ng fear nila, nagiging hero-like na yung inferior function nila. So, kung dati takot sila mag-perform, takot sila magbigay ng bad experience, dito sa ESFP subconscious nila, hindi na sila ganun katakot and so they can aspire na and unleash yung potential nila. Kasi 'di ba ang nag-i-inhibit sa atin sa potential natin is yung fears natin. And then dito sa ESFP subconscious nila, yun nga, mas nagagamit na nila yung extroverted sensing nila, mas napapractice nila, mas nahuhone nila yung skills nila in performing and yung skills nila in giving other people a good experience. Kaya yun nga, and as a result, they get other people's attention.
which is yan yung one of their needs, 'di ba? And yun nga, aside from getting other people's attention, they also get other people's loyalty. So ganyan sila, from fear and insecurity nagiging parang hero-like yung SE. Doon naman tayo sa second function, di ba? Kung dati childlike and kind of irresponsible when it comes to how they feel, ito mga INTJ, dito sa ESFP subconscious nila, pag nag-transition sila sa ESFP, parang nagiging parent-like na yung introverted feeling nila. So nagkakaroon ng maturity, they treat how they feel as parang their own responsibility. Kumbaga, they take responsibility with how they feel. Unlike dati na parang they just expect other people to care for them. Pero pag nag-transition sila sa ESFP nila, they realize na um, how they feel is their own responsibility. Hindi sila pwedeng mag-rely sa ibang tao. So, yan, parent-like na yung FI nila. Doon naman tayo sa third function, which is yung extroverted thinking. Kung dati, yung extroverted thinking nila is pessimistic, pag parent function kasi it's pessimistic, di ba? Kung dati pessimistic siya, pessimistic in making other people intelligent, pessimistic sa efficiency and status and achievement nila, pessimistic sa, ano ba, pag-absorb ng knowledge ng mga intelligent people. Dito sa ESFP subconscious nila, it becomes like a child. So, lagi na siyang naka-on. Infinite energy kasi, di ba, yung mga child function. So, lagi na nilang nagagamit yung extroverted thinking nila. Like, ano ba, they become good readers or they become good absorbers of knowledge. And as a result, di ba, tumataas yung intelligence nila and mas nagiging effective sila in making other people intelligent or making other people think differently. So, ayan, nagiging optimistic na yung TE nila, all about, alam niyo na kung ano yung TE, all about efficiency, all about achievement, nagiging optimistic na yan. And then, yung inferior function naman nila, dito sa subconscious nila is introverted intuition. So kung dati sa ego nila, they're all about what they want, what they desire, kung ano yung passion nila, dito naman sa subconscious nila, hindi na yun, hindi na yung NI yung priority nila. Ang priority na nila is yung performance nila. Hindi na sila ganun ka-fixated sa yung NI potential nila, so personal freedom or sa sarili nilang future kasi na-develop na yung NI nila eh. Remember, bago mo ma-access yung subconscious mo, dapat ma-develop mo muna yung ego mo. Kumbaga, figure out who you are muna in terms of your ego. Figure out mo muna kung ano yung hero function mo before mo i-develop yung subconscious mo. So sa case ng mga INTJ, dapat mag-figure out muna nila kung ano talaga yung NI, passion nila, bago sila pumunta sa next step of their growth and development, which is yung pag further develop ng subconscious natin through developing their inferior function. Ma-develop natin yung inferior function natin through practice. Ayan, so as a result ng practice na yon, 'di ba, mas mai-integrate nitong mga INTJ or natin yung subconscious mind natin. So may step-by-step process itong personality integration or journey to wholeness, whatever you want to call it, sa spiritual term, awakening, di ba? Pero i-explain ko yon sa iba pang video kasi masyado itong hahaba kung dito ko pa siya i-explain. So, yun nga, dito sa subconscious, least priority na nila yung NI, mas priority na nila yung performance nila, and pagbibigay ng good experience, pag-entertain, di ba? ESFPs are entertainers. Mas binibigyan na nila ng attention, kumbaga, yung extroverted sensing nila kesa sa introverted intuition. Yan.
So in short, itong mga INTJ, pag nagta-transition sa subconscious mind nila, para silang nagiging ESFP talaga na entertainer. So, sino ba example ng mga ESFP? Si Vice Ganda. So, pag nag-transition yung mga INTJ sa ESFP, para silang nagiging si Vice Ganda. Nagiging entertainer sila. Heroic when it comes to making other people, ano yun? When it comes to giving other people a good experience. And also, I think, bibigyan ko ng perfect example na ESFP focus na INTJ. Kung kilala nyo si Rowan Atkinson, I think most of us naman kilala to. Siya yung gumanap ng Mr. Bean, di ba? So, sa totoong buhay, itong si Rowan Atkinson, INTJ siya. 'Di ba? Pero dun sa show na Mr. Bean, para siyang ESFP mag-behave, 'di ba? Entertainer, he comes off as parang airhead, pero yung attention ng mga tao nakukuha niya, and he makes them laugh yung mga tao. I think he's one of the best example ng ESFP integrated na INTJ. So that's how INTJ looks like pagka hindi na sila nai-inhibit ng ego nila. Yan yung itsura nila. Pagka wala na sila sa ego nila, mas na-manage na nila yung fear nila, and mas nare-reach nila yung potential nila. In short, pag nasa subconscious sila, hindi na sila ganon ka-insecure and katakot mag-perform. So, ano pa? Meron akong pamangkin and dating coworker na INTJ, and sa totoo lang, magaling talaga sila mag-entertain. Kapag komportable sila, 'di ba? And nagjo-joke sila. Benta sila sa akin, kumbaga. And also, mention ko lang din just a little bit na pag nag-transition tayo sa ibang sides ng mind natin, we can only transition for short periods of time. Hindi tayo pwedeng magstay ng matagal. Usually, kasi nagkakaroon tayo ng mental exhaustion. And kailangan natin bumalik sa ego natin para makapag-rest yung mind natin, di ba? Makapag-recharge. So, ayun lang. How about naman dun sa unconscious side naman ng mga INTJ, which is yung ENTP. Ayan, ano namang cognitive functions ng mga ENTP? Diba? I-enumerate muna natin. Extroverted intuition hero, introverted thinking parent, extroverted feeling child, introverted sensing inferior. So, paano naman nagbe-behave ang mga ENTJ pagka nagta-transition sila sa unconscious mind nila? So, pag nag-transition sila sa unconscious mind nila, ibig sabihin naka-develop na sila ng wisdom and maturity. So, paano sila nag-behave as an ENTP? So, kung dati, dun sa INTJ ego nila, sarili lang nilang wants and desires yung importante, yung parang, kumbaga parang ganito yung behavior nila, I want this. So, you should also want this. Ganyan, lahat tayo, hindi lang mga INTJ. Pero, pag nasa ego sila, ganyan sila. Pero pagka nag-transition sila sa ENTP unconscious nila, nare-realize nila na yung ibang tao doesn't want the same things as they want. And that's okay. Kumbaga, inaalaw na ng mga INTJ yung ibang tao na magkaroon ng sarili nilang wants and desires kahit na iba yon sa sarili nilang wants and desires. If that makes sense. Kumbaga, kahit hindi aligned yun sa gusto ng INTJ. So, hindi na pinupush ng mga INTJs yung wants and desires nila sa ibang tao. Kumbaga, nabibigyan na nila ng freedom of choice yung ibang tao, di ba? So, parang ENTP na all about, okay, that's what you want, so you can want that. Parang ganon. And then, ano pa ba? Kung dating thinking lang ng ibang tao yung mahalaga para sa kanila, masyado silang focus sa extroverted thinking, iniisip ng ibang tao, dito sa unconscious side nila, they realize na hindi sila pwedeng mag-rely sa inisip ng tao for their worth. Nare-realize nila na
kailangan i-develop nila yung sarili nilang thinking and intelligence. And dun dapat naka-base yung worth nila and hindi sa iniisip ng ibang tao. So itong mga INTJs, dito sa ENTP unconscious nila, they learn to develop their own truth. Yung truth about their sense of worth na hindi siya naka-base sa ang tawag nito sa external world, sa thoughts ng ibang tao. So, nagiging mas mahalaga sa kanila yung sarili nilang thoughts kaysa sa thoughts ng ibang tao. Hindi na sila ganun ka-focus sa pagpi-please ng ibang tao, but more focus on cultivating their own truth and intelligence. So, ayan. Ano yung pangatlong cognitive functions ng mga ENTP? That is extroverted feeling child. So, kung dati sa ego nila, feelings lang nila yung mahalaga, sarili lang nilang morals yung mahalaga, dito sa unconscious, mas inaalaw na nila yung feelings ng ibang tao. Mas inaalaw na nila yung morals and principles ng ibang tao. Kasi, nare-realize nila na yung morals and principles nila might not be the same sa morals and principles ng ibang tao. And also, yung mga bagay na nakakasakit sa kanila might not be the same sa kung ano yung makakasakit sa ibang tao. So, yun nga nagkakaroon ng wisdom, di ba? So, kung dati may pagkakontrolling sila na tipong, hindi, ito yung values ko, dapat ito din yung values mo. Or, dapat di ka masaktan dyan kasi ako nga, hindi ako nasasaktan dyan eh. Diba? So, dito sa unconscious side nila, nare-realize nila na other people might not be like them. And it's okay. Diba? Nare-realize nila na anything can be good or bad. Diba? Parang ENTP talaga, diba? Whether align yun or hindi sa good or bad judgment nila. So, ayan, they realize na people can feel however they want to kasi they are who they are and that's how they work. And yun yung level ng consciousness nila. Kumbaga, last cognitive functions naman ng mga ENTP is yung introverted sensing. Yung mga INTJ, when they transition to their unconscious, hindi na sila ganun ka-focus sa experience ng iba. They learn to focus on their own experience. Hindi na nila masyadong nineneglect yung sarili nila just to give other people a good experience. May ganito kasi yung mga extroverted sensing inferiors, like yung mga INJ. They sacrifice their own comfort for the sake of other people's comfort and experience. Pero when they gain maturity and wisdom, hindi na sila ganun ka-externally focused. Hindi na sila ganun masyadong pleaser. Piniplease yung ibang tao with their comfort, with their experiences. And yun nga, mas inaalagaan na nila yung sarili nila. And they realize na they can't rely on other people for their self-worth. Ganyan. And also, bibigyan ko rin kayo ng example ng mga ENTP developed na mga INTJ. So I think, personal opinion ko lang to I think si Robert Kiyosaki, INTJ siya, pero ENTP developed na INTJ. So pag nabasa mo yung mga books niya, obvious naman na INTJ siya, pero yung book niya is all about NE, di ba? Taking care of the future of other people. And he does it because he cares, FE. And makikita mo din dun yung conclusion niya, logical conclusion niya, or yung truth niya about system of money, ganyan. Yun. So, I can see na si Robert Kiyosaki is an INTJ na well-developed unconsciously. So, ayan. So, if you notice, itong unconscious natin, dito sa unconscious natin, yung mga introverted functions, dun sa ego natin, kind of parang selfish siya. And to gain wisdom and maturity, dapat matuto tayong i-externalize siya. So, nagiging extroverted functions siya. While yung mga extroverted na functions naman sa ego natin, masyado tayong
outward focus, all about pleasing yung external world natin. And to gain wisdom and maturity, dapat we learn to orient it inward, 'di ba? To tune in to ourselves. So that's wisdom, 'di ba? We become more fluid and we know na hindi lahat ng tao are like us, 'di ba? So ano naman yung last na side ng mind ng mga INTJ? Yan yung ISFJ superego. Yung mga cognitive functions niya are introverted sensing hero, extroverted feeling parent, introverted thinking child, and extroverted intuition inferior. Ayan, so sabi nga ni C.S. Joseph, 'di ba, itong superego, sin nature siya and lumalabas lang siya sa mga desperate situations, 'pag hindi nag-work si ego, subconscious or unconscious, 'yan, diyan lang siya lumalabas. Pero, I believe na more than being a sin nature, itong superego natin, it's more of self-preservation. Minsan kasi kailangan na nating i-burn yung whole life natin just to restart it, 'di ba? So, ayan. Itong mga INTJ, they become just like ISFJs. Pag nag-transition sila sa ISFJ, super ego nila. Sobrang nagiging mataas yung endurance nila, 'di ba? Kasi SI hero 'yan. Tapos ang importante lang sa kanila is yung sarili nilang comfort and experience. And bakit sila napupunta sa super ego? Kasi yung introverted sensing nila, dun sa ego nila, had been neglected for a long time. Kaya napupunta sila sa um, super ego nila. And then, yung extroverted feeling parent naman nila, pag nagbe-behave ka ng hindi tama, 'di ba? Didisiplinahin ka ng FE parent nila. So just like Duterte, 'di ba? Ini-FE parent niya yung mga halimbawa involved sa prohibited prohibited na gamot, 'di ba? Pinagbabawal na gamot, ganyan. And mga crimes, 'di ba? Ini-FE parent niya 'yan. So, ano yung third function nila? Meron silang introverted thinking child. Pag nag-transition ng mga INTJ sa ISFJ, super ego nila, ang nagmamatter na lang sa kanila is yung sarili nilang thinking. Wala na silang pake sa thinking ng iba. Ayan. And also, yung last na cognitive function nila, 'di ba, since itong super ego, yung ultimate survival mode, itong mga INTJ, pag nag-transition sila sa ISFJ super ego nila, they can ruin your future by not caring about your other people's future at all. Kasi pag nag-transition sila dito sa ISFJ super ego nila, survival mode na lang sila eh. Survival na lang yung iniisip nila with their SI or introverted sensing hero. Hindi na nila naiisip yung NE consequences ng mga actions nila. Least priority na yon sa kanila. So, ganyan. So, pag nag-transition tayo sa super ego natin, we can still be functional. Kasi ito yung ultimate survival mode. Pero, there are times na hindi na nag-work lahat. And then, yun nga, nakaka-experience tayo ng depression, anxiety, and everything. So, ayan. So, alam na natin kung paano mag-behave ang mga INTJ depending on kung saan sila nagta-transition sa side ng mind nila or kung depending on kung ano yung mas develop na side ng mind nila. So, take note lang na yung mga sinabi ko is all about healthy transition. 'Di ba? Since may healthy transition, syempre, meron ding unhealthy transition. So, ano yung difference nila? Healthy transition is pag nagta-transition ka sa ibang side ng mind mo at your own will. So, ibig sabihin, kusa. Unhealthy transition naman is kapag hindi ka nag-transition ng kusa, pinwersa ka lang ng ibang tao or pinressure ng environment mo or ng situation mo. So, sabi nga, di ba, you cannot force growth. It has to come from the person himself. So, dapat at your own will.
So ayan, sa nag-request, thank you so much for requesting this. Sana may napulot kayo and hope to see you sa next video.